Magandang umaga po sa lahat. Good morning. At po ng mga nakasubaybay dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating munting channel. Magandang araw po sa mga nasa ibang bansa ng mga kapatid. Magandang araw saan mang panig kayo ng mundo. Sana mag-iingat po ang lahat. Ngayon ay Linggo, May 11 kahapon. Kahapon pa lang namin natanggap yung 10 balot para sa gagamitin bukas. Ano man ang napagpasyahan, sino man. Hindi ko na i-post dito sa aking mga video ngayon kasi kumakalat sa social media. Bahala na kayo, paniwalaan ninyo sila. Basta ang tagubilin doon lang sa presinto sa araw ng halalan. Ipakita. Ako lang makakakita, yung aking pamilya, yung aking mga kasambahay na botante. Sila lang ang nakakaalam. Walang sinabi kung pwede namin ikalat. Wala ding sinabi kung pwede namin i-post. Walang matagubilin, basta't sinabi, iligpit, itabi. Tapos bukas, gagamitin araw ng halalan. Pagkatapos nun, pwede mo lang iwanan doon sa iyong bangko kung sino ang susunod, kung gusto niyang gamitin. Walang problema. Yan po ang update ngayon sa aming gagawing halalan sa araw ng bukas. Makikipagkaisa kami sa pamamahala. Buong puso namin tinanggap, buong galak na tinanggap yung mga napagpasyahan mula po sa senador hanggang sa mayor dito sa aming bayan, Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Bagamat may mga kumakalat ngayon na marami po yung mga kumakalat ngayon na bakit sila daw ang napili kasi halo-halo. Hindi po lahat ng PDP, hindi po lahat ng lakas. Yung iba, independent. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino sila kasi marami na po yung kumakalat sa internet. Marami, sabi nga ng isang vlogger, nakatutok sa Iglesia ni Cristo. Yung mga vlogger na yan, kung sino-sino yung pagkakaisahan. Pero walang problema doon. Basta sino man yung napagpasyahan, sino man yan, ang pamamahala lamang ang nakakaalam kung bakit sila ang napili. Mayroon mang kaso yan o wala. Mayroon mang mga masasamang nagawa laban sa bayan. Wala na sa amin yun. Basta't kami sumunod. Sabihin na naman nyo, para kayong mga robot. Yung robot walang puso, walang isip. Kami may puso at isip. Ang sinunod namin yung pamamahala. Dahil yung pamamahala ang nakakaalam kung ano ang nakakabuti para sa iglesia. Sila lamang ang may karapatang magpasya, hindi kami. Yung mga nagko-comment na hindi nila iboboto yung pasya ng pamamahala, bahala kayo. Basta't ako at ang aking sambahayan susunod sa pamamahala. Yan ang paninindigan namin. Dahil ito ay kabubuti namin para sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kaya na ang bahala kung sino ang inyong susundi. Kung susunod kayo doon sa mga nagsasabi na dapat daw gamitin yung isip bilang mamamayan. Ginamit namin yung pasya namin. Ginamit namin sumunod sa pamamahala. Yun ang ginamit namin. Pero yung iba, ay pansarili ang iniisip, hindi para sa iglesia. Ang pamamahala ay para sa iglesia ang iniisip.
sana sa mga taga-ibang bansa, yung mga kapatid na nasa ibang bansa, OFW, tapos na sila sa online. Hindi ko alam kung online sila o paano yung paraan, pero may tagubilin din sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Pero tapos na sila, yun ang pagkakaalam ko. Ngayon, sa mga ibang mga vlogger na mga kapatid, bakit maaaring itanong ninyo, tatay, bakit ganito si ganito ay sinabi niya? Sila yun, kanila yun. Pero ako, hindi ko nasasabihin, hindi ko nababanggitin. Basta't kung ano yung napagpasyahan, yun na. Maraming salamat po.